Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Welcome to our new subscribers. Mabot tayo ng dumami tayo ng konti. Dumami ng konti. So maraming salamat sa inyo, sa mga bago nating subscriber. Kung gusto nyo ako makilala lalo, tignan nyo lang yung playlist. Nandun yung buhay kadete, buhay sundalo, buhay farmer, buhay civilian, ano? At saka yung Survivors Community Vlog, yun yung sinasagot ko ang mga comment ninyo, kahit papano, no? Pagka hindi ko nasagot, huwag kayong magtatampo, pasensya na, tao lang. Pero I'm trying to cope sa mga comment ninyo. Tsaka pagka mga issues ba, na worth na our comment. Tapos yung pagka nakita nyo Pinoy Survivor video, video 1 to 200 something, yun yung past ko, present, past and present, no, as it's unfolding. So past hanggang 2023, and then nadadagdagan yon. Kung pumunta ako sa Davao, okay lang. Madadagdagan yun. Punta ako ng Leyte, punta ako kunyari na Samar, maghanap ako Rebelde. Kaya pumunta lang ako ng farm, madadagdagan yun. Kasi nga, as it is happening, no, buhay ko. Naikwento ko yung nakaraan, para for your appreciation, kung meron kayong matutunan, mas maganda. Wag nyo nang wag nyo nang pansinin. Ako noon magan ako noon, at saka mapusok masyado. Ngayon senior na, mapusok pa rin. Hoy, Congress, hindi pa tapos, Congress. Yan, baka minitulo ko. Ang aking gawing cover picture ay Dambuhalang Lolong. Kita nyo yun sa picture, lalagay ko. Dambuhalang Lolong, nahuli. Nahuli ng mga Pilipino. Kaya nga, iso-shorten ko na lang Tambalolong. Akmang-akma, pinakamalaking buhaya na nahuli. Siguro doon, ang daming kinakain nun Bilyon-bilyon siguro ang kinakain nun. Kaya nga, Tambalolong, Lolong, no? Pinakamalaking buhaya sa Guinness Book Record na crocodile in captivity. Sadly, namatay, no? 20.24 feet long. Ilang di pa yun. Tignan nyo yung picture, ilang tao yun, di pa sila. 20.24 feet long. At 1.75 tons. Tonelada. Kaya siguro, ang daming manok kinakain nun. Ang daming kinakain ng mga bilyon ang kinakain nun. Laki na yan, no? Di ba? Pakita agresibo. Mga animal na buhaya. Animal naman talaga ang buhaya. Giant lizard. Ang laki-laki, no? Only in the Philippines. Si Tambalolong, palitan nyo na yung pangalan. BP, panibagong pangalan. Tambalolong. Akmang-akma, buhaya. Okay. So, just to make fun of it, enjoy the crisis, no? Gaudencio. Ay, siya nga pala. Bagong lahat, maraming salamat. Pasalamat ako kay the General's opinion, kay General Johnny Macanas, General Maki. Maki, thank you wag mo ko sirin. Bok na lang, bok. Para tayong mga P-mayor ba? Mga bok, ganun ang tawagan Enduring relationships. Kaya maraming salamat, Johnny Macanas. Bok Johnny Macanas. Maraming salamat sa iyo for picking up my video
and explaining it further. Thank you, thank you. Maraming salamat. Pagka pinatawag ako ng Congress, ituturo kita. Joke. Uy, subukan. Tignan natin. At saka kay BMR ba? BMR channel. Kung nagkamali ako, sorry po. Sorry. BMR channel at dun sa iba pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Kasi like, share, subscribe eh. So, nakikilala ng mga tao. Kahit papaano, hindi na uwi yung sinisigaw natin sa wala. Serious naman ako. Pakitang resibo. Mga hinayupak. Pakitang resibo, no? Pakita ang resibo. Wag listen ang topic. Wag ilihis ang madla. Ipakita ang resibo. Okay. So, thank you, Maki at BMR. BMR Vlogs, no? BMR Vlogs, BMR channel. Maraming salamat. Sa iba pa, baka merong iba pang mga vlogger di ko pa na-verify, ano? Kasi na-busy rin eh. So, thank you so much. Tayo'y, na ngayon? Division Commander. 10,000 na. Si Maki, na yan eh. Siguro yan, area commander na yan. 3-star. 3-star na si Maki, General Macanas. 3 estrella na kasi area commander na yan eh. Sa dami ng subscriber niya. Kahit sa subscriber man lang makatikim ng ng mga taong hinahandle, So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Okay, magsasawa. Like, share, subscribe lang. And then enjoy. Kung may mapulot kayo, thank you. Masaya ako pagka may napulot kayo. Hanggat kaya mag-vlog ako. Pero pagka paminsan-minsan hindi maka-vlog, sorry. Sorry. Pero I'll try to be passionate. May mga nagsasabi na sa ating mga bagong subscriber na sinabi rin ng mga dati, yung mga naunang subscriber natin, na kung pwede kliyan. Ang unang-unang nagsabi niya sa akin si Philip Gons, no? Nung nag-meet up kami, sinabi niya, "Sir, mas maganda iklian." Ang sabi ko naman, kung iklian ko kasi, mabibitin eh. Mabibitin. Alam ka naman, yung isip ko, salita, sinasabi ko, nag-emote ako eh. Kasi with passion ako, ganyan lang ako, pasensya na kayo sa akin. Pagka ako, I'm trying to explain something, inuhugutan ko from the heart, no? Very passionate. And if I want to drive home a point, I keep on talking. Talk and text, no? So, mahaba. May iba nga nagagalit eh, 1 oras na eh, biglang nakakat eh. Sabi ko, abuso naman to. 1 oras na ako nagsasalita eh. Sasabihin pa, nabitin. Tapos, yung iba nga sa inyo, gusto pa mga 20 minutes. Okay lang sa akin, ang explanation ko na lang. If you find time, if you think na yung vlog, yung sinasabi ko, is worth your time, then find the time. You don't have to listen to me na ng pagkahaba-haba. You find the time. And then, I just keep on vlogging. Kung if it will take me, kunyari, 20 minutes, just 20 minutes to explain, and feeling ko, hindi kayo mabitin, okay lang. Pero kung inabot ako 1 oras, o 50 minutes, o 40 minutes, ganun talaga eh. Ganun talaga yung flow of, yung mindset ko, no? Yung flow of thought. Hindi ko iniisip yung mas makakarami ko ng kinat ko ng kinat, mas marami kong maraming views. Hindi ko iniisip yung mga views eh. Ang iniisip ko, maiparating sa inyo yung pananaw ko. At kung merong mang leksyon akong gustong sabihin, yung wisdom, yung practicality, the thought, and everything, in one package, isang vlog, mas maganda siguro. At may matutunan kayo, may mapulot kayo. Kami pabalik na eh, no? Meron naman nakikinig dito.
Magkasabayan lang kami. Tsaka mas una pampaligo sa akin eh. Pero I hope na meron kayong napupulot para may apply ninyo sa inyong mga buhay. Kung kaya, kung pwede ngang ma-impart ko sa inyo yung character ko, yung pananaw, yung whatever, no? Mga value system, okay, mas okay. At saka yung belief, no? Religious beliefs, no? So, yun. Pasensya na kayo pagka ganun, kung mahaba. Just find the time. Watch it during free time. Ganun ang ginagawa ni Alvin. Tatrabaho siya, pagka nakuwi, nagsusorry pa ngayon pag hindi siya nakakapanood i-update niya. Kanya-kanyang style. Not lang kayo. Iba during lunchtime, iba during breakfast, no? So just find the time. Okay, dahil ko na naman sinabi. Okay, so ulit general opinion, Johnny Macanas, General Johnny Macanas, you are now promoted to 3-star, no? 3-star na. Area Commander. Ako, pa lang ako, Division Commander pa lang ako. I'm still trying to earn my star sa vlogging. Pero pagka nagkagera, kita-kits tayo, no? Sama-sama tayo. Tsaka BMR, maraming salamat sa inyong lahat. At sa inyong mga tagapakinig, maraming salamat. Okay. Comment lang kayo. Kung meron kayong gusto sabihin, I'll try to answer. Kung hindi ko masagot sa vlog, sa pudpud ang daliri ko. Mampupudpud ang daliri ko. Maraming comment eh. Okay, Gaudencio Lagura. Okay. Oo nga sir, di ko nakita pangalan mo sa class 83 na pumirma. 5 ata sa Matikas ang nakalista. Okay lang, yung 5 na yan na nakalista. Number, si Clarence Martinez, Delta Company naman, carried na ako nun. Carried na ako nun. Saka yung iba, sino ba iba? Okay lang, kahit 5 lang 192 kami. Tapos yung mga pa namin, yung mga turn back, no, na associate members namin, makes us siguro mga almost 300. So 5 pa lang ang pinapadala namin. Now, tandaan niyo, yung buong klase namin solid. Hindi lang makapirma si Secretary Anyo. baka mawalan ng trabaho. Diba? Kami na represented na namin si Secretary Anyo, ha? Pare-pares kami ng utak. so okay lang. Actually, kung titignan niyo yung Facebook ko, Dado G. Enrique, no? Dado G. Enrique. Makikita niyo naman nakapost ko. Yun yung huling-huli kong post. Di pa ako nagpo-post kasi bira naman akong tumingin sa sa Facebook actually. Ngayon madalang na ako. Simula nung kumpanya nila BBM tsaka ni BP Sara, nung Uniteam, lagi napaplug ako eh. ilang beses ako nasuspindi eh. Fake news daw yung ganun ba, kasi nawala nang gana sa Facebook, kaya bira ako mag-Facebook. So ang inaano ko lang is mga messages. Titingnan ko kasi iba sa inyo nagme-message. Tsaka maraming salamat doon sa mga nagme-message sa akin. Kung hindi ko kayo nasasagot, ibig sabihin lang na may matitignan ko rin yung mga message niyo in the opportune time, no? Maraming salamat. Tingnan nyo lang, nandun ako, nakalista ako. Pinost ni Dan Jimenez yung kanya, makasunod kami ang pangalan. Kaya nung hinahanap ko yung doon sa master list, hinahanap ko yung pangalan ni Sir Dan Jimenez. Oh, dapat kasunod ako doon. Sumunod na sino ba sumunod? Dustestica yata 78, hindi bale, Ranger naman. Nasa vlog ko yun General Dustestica, class 78. Mga idol ng 78 lahat naman sila, idol si Espero nandun din, tako namin, sino pa ba?
Marami. So, okay lang kasi pagka nakita mo yung mga pangalan na pumipirma, parang pare-pares kayo nagkakaroon ng lakas ng loob na, oo, okay, hindi lakas ng loob eh. Yung masaya ba? Masaya. Uy! Pare-pares tayo na iniisip ah. Pare-pares tayo iniisip. Good luck kayo. Good luck Congress. Basta yung class 83, kahit lilima lang yun nandun, maraming hindi nakapirma pero in spirit nandun sila. Take it from me. Okay? Ako nga, masama nga dapat loob ko kasi yung pangalan ko wala doon sa master list. Pero so what? Because I indicated my signature. I indicated my willingness to sign, and I even shared the manifesto in my wall with my name in it. Okay? So, kung hindi na pick up kung sino man yung nagja-janitor na kunin, parang yung janitor fish, kolektahin lahat ng pangalan and then ilagay. Baka may galit sa akin, ano? Tinanggal yung pangalan ko. Uy, huwag mo ilagay yan. Galit ako dyan. May nabugbog ako dun, ano? Anyway, nag-joke lang ako, ha? So, it's in the thoughts, no? At saka malayo pa yan, matagal pa yan. Baka iba-iba pang manifesto ang lalabas dyan. Ilabas ang resibo. Ilabas ang resibo. Ulit-ulitin kayo, ha? Huwag kayong magsasawa. Kasi galit ako doon sa resibo na yan. Matagal na pala yan eh. Matagal na. Teka. Nicomedes Kilat. Okay. Morning sir. 10,000 na. Hehe. Magandang umaga, Nicomedes. Oo nga eh. Thank you. Isang na tayo. Isang division na tayo. 5 brigada. Volunteer tayo sa West Philippines. Sasabihin na iba, ikaw lang. Volunteer tayo. Thank you. Dahil kay yan eh. Dahil dito sa mga vlogger kay Maki, General Macanas, saka kay BMR. Kasi na yung mga tao inino nila yung link, pinuntahan nila. Kaya yun. And then nag-subscribe. Okay? May nag-subscribe na 3,000 ng 2 araw eh. So, thank you. Bahar Angela, no? Sorry kung mali yung pagkabasa. Sir, di ko po nagustuhan ang pakipag-usap ni Martin sa mga lefties at binigyan ng panang premier sa Congress. Masyado pong halata ang connivance. Di ko nagustuhan as a citizen na marami pa akong pamilyang nasa hukbong sandatahan against ako kay Martin Romualdez. I am fully 100% agreeing with you, no, Angela. At maraming sundalo, mga retired, at saka active, galit. Bakit ka magpipistok? Bakit ka makikipag-connive sa grupo na yan? No? Winning na nga tayo. Ilan na lang sila? 2,000 tops? 2,000? From 25,000 nung panahon nila Cory Ramos, 25,000. Pumatay kayo isa, papalitan ng 10. Lagi namin sinasabi, tama naman in fairness kay General Ako, Congressman Ako. Matagal na yan, NTFL-CAC, yung whole of nation approach. Kasi ang daming mga nauna sa amin na mga PMayor, kung ano-anong mga kababulustugan yung mga pinagsusulat na mga strategy. No? Seriously, ang sinasabi namin, military approach is not the answer. Patay kayo isa, 10 papalit. Kasi magtatampo, magagalit. And there is reason kung bakit sila nagre-rebelde. Government shortcomings, injustice, diba? Abusive military and policemen. Ang daming horror story na madidinig ka na kunyari yung wife
pinagsamantalahan, tinalay yung guy. Parang Hamas ang style. So, nung dumating kami sa field duty, 1983 to ha, 1983, marami ka madidinig na kwento. Ha? Pambira naman, bakit ganito inabutan namin? So, may mga abuso. At meron kaming mga nadidinig na mga politiko, mga negosyante, even oligarchs na abuso. Kaya itong mga nabibiktima, nilaland grab yung pag-aari nila, yung bukid nila, whatever. Tsaka yung opportunities, walang trabaho. Ang daming depekto. Kaya nagre-rebelde. Dadating ang NPA, sosolusyonan yung problema nila. Okay? Dadamayan sila. So, nagiging attractive. So, yun. Pero, in fairness kala Caselis at Lorraine Badoy at sa buong NTF-ELCAC at sa Duterte, no? Duterte presidency. Nabuwag because natumbok yung whole of nation approach. Tamang yun yung approach. Kaya dito dapat walang umako ng nauna kami, alam namin yan. Hindi kayo, isang taon lang kayo, kami mas malaking binuwis. Yung sinasabi niya ni General Acop. Mali yun. Because lahat ito, kung team player ka, sama-sama tayo. Because there's only one Philippines. There's only one country. And kung merong mas magaling ang pagkakatirada, ang pagkaka-perform kaysa doon sa mga nauna, di mas magaling You recognize. And then, thank them. Yun. Yung Congress natin, balasubas, kasi, para sa amin, kasi, masyadong yung Congress natin, yun nagko-connive. And kung isipin mo, bakit? What for? Meron ba dyan nag-aambisyon ng Nobel Peace Prize na kaya tahimik yung isang mama? Yun pagka okay to, peace talk to, Nobel Peace Prize ka. Kasi ikaw yung presidente, pwedeng ganun Or, sana mali ako, Or, yung kapalit nito, boto. Tatakbo ko. Makipag-connive kaya ako, takbo akong presidente. Makipag-connive ako sa buong Bilibid. Uy, General Katapang, punta ako dyan, makikinag-connive ako, sayang yung boto dyan. Ay, nako, mga kalokohan ng politiko natin, So, galit ako sa resibo, galit ako dun sa pag-connive. Yung peace talks na yan, kalokohan yan. Yung ICC na yan, kalokohan din yan. Umalis na tayo, babalik pa natin. Tapos didiktahan tayo. Meron naman tayong Supreme Court. Meron tayong korte, meron tayong justice system. Tapos itong sumasakay sa ICC. Okay, sige. Bahala kayo pagka pinilit ninyo, pinuwersa nyo. Sige, explain ko mamaya. Sagutin ko na muna yung mga Kaya galit din ako, Angela. Nainis din ako kay Martin Romualdez. Kabago-bago pa lang. Ganyan na kagad. Ang daming manadidinig, ang daming mo. Ngayon meron pa dinagdag. Chacha, galit din ako dun. Okay din. Imagine, chacha. Bakit? Para mapalitan yung sistema natin para kung di man magpresidente, hindi pwedeng sundin yung avenue ng pagka-presidente at mukhang malabo kay kalaban si BP Sara. Mentras mong inuupakan, nagiging Fernando po tumatapang at saka kentek sa bugbog Wala talaga. Ay, nako. Dadaanin sa underground. Babaguhin yung konstitusyon para parliamentary na lang tayo, Speaker, tag dito? Prime Minister. Okay lang. Sige, gusto nyo, baguhin. Sige lang, baguhin nyo. Tutulong kami sa pagbago ng konstitusyon. Palitan namin yung buong konstitusyon. Gusto nyo palitan, gusto nyo baguhin yung konstitusyon. Palitan natin buong konstitusyon. Palitan natin buong konstitusyon. Pagka nagalit ng tao, huwag yung pwersa ng tao.
Okay. So, yun. You people in Congress, you better accept your responsibility sa mga taong bayan. Binoto kayo ng taong bayan. Hindi kayo binoto ng milyon-milyon. Binoto lang kayo ng mga 100,000 lang. Kaya kayo naging congressman. Yung iba sa inyo, party list nga eh. Walang choice na iba eh. Kasi magsasabit ng pangalan and then kayo yung number 1, number 2. Kung ilan yung slots available. Ang taong bayan, pagka napika, baguhin yung konstitusyon. Gusto niyo baguhin yung konstitusyon. Gusto niyo i-amend yung konstitusyon. Sige, pag kaya, in-amend ng taong bayan ang nag-amend dyan sa konstitusyon. Ang mangyayari dyan, mawala yung party list. Yung congressman, ako mismo magsasuggest, tanggalin yung 300 na congressmen. One per ano ba maganda? One per province. You have 81 provinces. Ilan ba? 81? Tama ba ako? 81? Oh, 81 congressmen. Grabe matitipid mo from 313 magiging panay kayo redundant eh. Ang dami-dami yung 300 nagkakayo, wala tayong death penalty, wala tayong ROTC bill, wala tayong anti-dynasty bill. Hindi kayo makapag-clear ng may resibo. Anong klase kayo? Ano silbi ninyo? Panay kayo bagahe. Sa bansa natin, bagahe. 313, wag niyong pilitin. Wag niyong pilitin yung gusto ninyo. At malapit nang mapika. Yung isa kong vlog, pakinggan niyo yung isa kong vlog. Like, share, subscribe. Yung ganyan, yung sabi ko, yung tectonic plate, no? Nagaganyanan. Masyado yung pinipilit yung gusto niyo, nagaganyan, nagko-coil up na. Pagpitik niyan, inipin niyo masyado ang Duterte. Pipitik yan, nako. Huwag niyong puwersahin. Explain ko mamaya. Doon ako pupunta eh. Okay. Siguro iba mo. Rosary around the world, Sacramento. Okay. Rosary around the world, Sacramento. Camera, can you stop and repeal resolution number 10 and make it sure na audit to the Senate, or you want to be part of corrupt institutions? Children and citizens will eat more and have better life if you guys not steal people's taxpayers' money. Oh, kita nyo, ang daming galit sa inyo, mga tao kasi pakinggan nyo yung tao. Kaya nga ang challenge ko sa Congress sa inyo, both Senate and the lower house. My challenge is, kung ikaw, senator ka, enumerate mo ba yung mga pangalan ninyo? Kasi may expectation ako sa inyo. May kakilala ako sa inyo. Congressman, enumerate ko ba yung mga pangalan ninyo? Yung weight ipapasa ko sa inyo. Kasi yung weight nandito sa amin eh. No? Kung matitino kayo, mag-agam-agam kayo, tignan ninyo, tama ba yon? Tama ba yon? Pakinggan niyo yung susunod kong video. Para makonsensya kayo. No? Congressman, tsaka Senate. And then isipin ninyo, lumagay kayo sa tama. Simple lang hinihingi ng tao eh. Buksan ng libro. Si Tatay Digong. Tatay Dig, yun ang hinihingi. Buksan ng libro. Taong bayan, yun ang hinihingi. Ako, yun ang hinihingi ko. You audit to the last centavo. Si Rosary around the world, Sacramento. Yun ang hinihingi. Di ba? Si Bahar Angela. O, kita nyo. Sabi ni Bahar Angela, Sir, sa inyo po ako mananawagan as an ordinary citizen. Please save our country, sir. Oy, Congress, save our country. First time po ako sa channel niyo, sir, pero nakakahanga po panoorin ang vlogging ninyo. Marami pong salamat at napakagandang insight ninyo na sa di magandang pangyayari sa bansa ngayon. Nakakadismaya at nakakalungkot po. Yes, pare-pares tayo. Pero wag niyong kakalimutan na whatever is happening, God is always in control. There is a purpose for everything that is happening. Minsan di lang natin nakikita. Minsan nagpe-play out tayo na
Comment tayo, comment. Galit. Nag-spill over yung damdamin natin. Sukang-suko tayo. Yung ganun ba? Na si Tambalolong, yung ganun ba? Tapos sa bilyon. Ang daming issues. Tapos tahimik yung presidente. Tapos ako nga, nasabi ko pa kung bakit kung unity team tayo, tapos nagsama-sama kayo, pakita kayo ng tao na magkakasama as unity team, President, Vice President, tapos ngayon biglang halos bitawan yung Vice President. Mr. President, as a leader, tumayo ka. Sabihan mo lahat na nasa paligid mo. Walang gagalaw kay BP Sara. Walang uupak sa kanya. Kasi ako ang inuupakan ninyo pagka inuupakan niyo siya. Pagka hindi, murahin mo na. PI ninyo. PI ninyong lahat. Kahit sino, kamag-anak mo, katabi mo, o kapartido mo, murahin mo. Because sumama sa iyo si BP Sara. And ang expectation ng tao, expectation ko, to the very least, ang expectation ko is paninindigan mo, BP mo. Si Duterte, sinabihan niya yung mga detractors ni BP Robredo. Tama na. BP pa rin siya. Halal pa rin siya ng taong bayan. Sandamakal na yung tirada ni BP Robredo. Pero si Diggs, Tatay Diggs, pinagsabihan yung mga tao, tigil na. He's still the Vice President. Next in line. Halal ng tao. Whether questionable yung pagkakapanalo, halal pa rin siya ng tao, dineclare siya ng COMELEC. Kaya, Mr. President, BBM, dapat si Sara, sabihan mo lahat ng si Tambalolong, si sino-sino pa yung mga tumitira. May tumahimik kayo. May pagkakalagyan kayo. Wag nyo binibiro yung ko. Secretary of education mo Next in command. Tapos ganyan. Pinapress. Tapos ICC tatahimik ka kasamantalang isa sa mga issues yon nung eleksyon. Nagsabi ka na hindi, punta lang sila dito, turista. Tapos ngayon, tahimik. Gaganon-ganon. Right there, sabihin mo, wag niyong pag-aksaya ng panahon niyang ICC. Bakit? Wala naman. Demanda niyo si Duterte. Hayaan niyo, demanda niyo. At kung sino man ang dedemanda niyan, yari kayo. Gawin ko pang yan Kaya nga yung pagtatahimik ni BBM, Mr. President, mali yun. Panindigan mo ang iyong BP kasi dinamayang ka, nanalo kayo parehas. Yan, mali. Wag mong hayaan na magkaroon talaga ng fracture. May lamat na nga Wag mong hayaan na hindi ka makatapos pagka sinasabi ko na hindi ka makatapos. That's how I perceive things. Kaya sayang naman. Okay? It is your chance to redeem your name, the Marcos name. It is a chance to be different from the rest. You have a chance to do well, to be the best president, better than Duterte. Pero hindi. As things are turning out now wala pang 2 years, 1.5 years. Ang maraming negative signs na you're going down. Kaya nga sayang yung mga vision, sayang yung mga pagsasalita, sayang yung naipundar mong sayang, nasasayangan ako. Because sayang yung golden opportunity na yun. Had it been given to any one of us, Filipinos who are, kumbaga gusto rin namin na to give it a shot. Kaso, we do not have the name. We do not have the money. Wala kang pagkakataon because hindi pa ganun ka yung system natin So,
Kayo yung nagkaroon ng pagkakataon, kilala kayo ng tao eh. Sayang. And then, hindi ka makatapos dahil lang sa mga tao sa paligid mo. Ay, kayo, may gusto niyan, hindi kami. So, thank you, Angela, sa comment mo. Okay. At kay Rosary Around the World, Sacramento. Francis Tapia Oblena. Merry Christmas, sir. Bago akong subscriber mo. Naawa ako sa bayan natin. Tama si Tatay Digong, week leader si PBBM, watching KSA. Oo nga eh. Ay, ang ano nga dyan, kahit hindi namang salita si PRRD, it will show because there are 4 more years to make a performance na that will make a difference. He should make a difference. Pero as months are unfolding, nakikita talaga ng tao na there is weakness. China na lang eh. Siya nga pala, China. Hindi ko gusto yung sa China, yung tawag dito, yung nangyayari sa China at saka yung Coast Guard. We are insisting Coast Guard ang natin. Gano'n na rin ang ginagawa. Bakit tayo takot na gumamit ng Philippine Navy? The resupply should be done by the Philippine Navy. That is my stand now. To hell with yung wag ng Coast Guard. Wag ng Coast Guard. West Philippine Sea, Task Force, National Security Council, Defense Department, PBBM. The next resupply mission, gulatin natin ang China. Very predictable tayo, Coast Guard, Coast Guard, Coast Guard. Bigla nating mag-Philippine Navy na tayo. Philippine Navy, standby Philippine Air Force. Kung may mangyari, upakan. Ganun lang, ganun ka simple. Pero hindi tayo pwedeng upakan because we have a mutual defense treaty protecting us. Yun yung Iron Dome natin. Pagka inupakan tayo, yari ang China. May invoke ang Mutual Defense Treaty. Now, I do not agree dun sa statement na may escalate. Bakit kayo worried na may escalate? Ang nag-escalate China, tayo hindi. Pero yung kakaisip natin kung ano yung magiging move, ano isasagot ng China, mali na tayo doon. Because ba't niyo isipin yung magiging sagot ng China? Ang isipin nyo na muna kung ano dapat sagot natin. Huwag niyo isipin mag-escalate kung ano yung tama. Umapalya yung Coast Guard natin, hindi kaya. Magbabading ganyan, ito yung supply ship na civilian, ito yung Coast Guard. Saka nakakita, magpoprotekta siya. Hindi naman, masisingitan sila sa gitna. Dapat, parang i-glue nyo na lang yung barko ng sa tabi ng Coast Guard para hindi kayo masingitan. Idikit ninyo, i-welding ninyo yung barko ng supply ship dito sa Coast Guard para hindi masingitan ng barko ng China. At saka bakit tayo insisting na Coast Guard? Philippine Navy na. General Browner, General Omet Browner. At saka Gibo. Secretary Gibo. Philippine Navy na ang mag-resupply. Anyway, it is a mission conducted by the Armed Forces of the Philippines. Ang nire-resupplyan barko ng Philippine Navy, BRP Sierra Madre. Meron doong Marines na nire-rotate at nire-resupplyan. Okay? So, bakit Philippine Coast Guard? Kasi baka isipin ng China, gumamit tayo ng Philippine Navy, ng gray ships. Sila magpapadala ng gray ships. Kasi iniisip ninyo Hindi dapat isipin yun. Huwag nyo nang isipin yun. Masyado tayong takot. Masyado tayong nababahag. Philippine Navy ang mag-resupply. Simula na ngayon. Mula ngayon, Philippine Navy. Magpadala sila ng barko. Sige, padala kayo ng Philippine Navy, ng Chinese Navy nyo, sige, padala kayo. Wala akong pakialam dyan. Kasi ang sa akin, ang magiging SOP natin, o Rules of Engagement, pagka may gumit-git sa Philippine Navy, that will give me the reason, yung kapitan ng barko, bigyan nyo ng
ng rules of engagement that will give me the reason to fire a warning shot. Warning shot. Tignan natin, magwa-warning shot sila sa atin. Takot na takot ang China ma-invoke yung Mutual Defense Treaty because they are not yet prepared militarily. Pwede ba mga tao, mga sir sa military establishment, makinig kayo doon sa sinasabi ng mga US tsaka ng China mismo. They should be prepared to fight a war by 2030. Niraramp up nila yung missile system, yung mga ICBM nila from 500 now to 1,500. By 2030, 1,500. US, sinasabi na by 2025, they must be able to fight a war with China. Habang hindi pa rin China, kasi pababayaan ng US na maunahan sila ng China, ay nakilagiray na nila. Ba't mo papopormahin yung kalaban mo? Kaya ang window dyan is 25 to 2027. Kaya nga tayo, Pilipinas, ang window natin to prepare is from now to 2025 till umabot sa 2027. Yun ang timeline. Ngayon, kung tayo gumamit ng gray ship, gumamit tayo ng Philippine Navy, mag-resupply tayo, wow, ano yun? Warship yun. Sige. Sino nga harang? Militia? Chinese militia? Subukan mo. Harangan mo kung banatang kita. Magpapire ako ng warning shot. Warning shot pa lang naman eh. Next step for escalation. Ba't ako matatakot? Hindi ako matatakot. Because I have an Iron Dome. The Mutual Defense Treaty is the one that will protect us. Pagka nag-trigger yung Mutual Defense Treaty, yari China. Nandiyan ang Taiwan, nandiyan ang South Korea, nandiyan ang Japan, nandiyan ang Australia, nandiyan ang US, nandiyan ang British. Wow! Timbog ang China, tapos ang problema, magigiba yung mga isla niya, ilang ICBM lang yun sa US, tapos siya, yung mga barko niya, mawawala yung dominance niya sa Navy, mawawala. Tayo, ang mga kakampi natin mananalo. Because China is not yet ready and that should be the mentality. Tayo, hindi tayo nag-escalate. Ginagawa lang natin yung sa tingin natin, tama. Isipin nyo yung atin, hindi yung sa Chinese Navy na mag-escalate. Kaya yun. Okay. So, ang ating topic, hindi ko na naman sagot kayo. Sasagot ako sa susunod. Augusto Vizcara. Blessed evening po sir, nagsimula lang po akong kahapon ng subaybayan ang vlog ninyo. Thank you. Ganda pala mga paksa ninyo. Ang iyong wisdom viewing from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, Augusto Vizcara. Thank you. Francis Tapia Oblena. Merry Christmas po sir. Bago ako subscriber, naawa po ako sa bayan natin. Okay. Thank you. Tama si Tatay Digong, week leader. Thank you. Sinabi ko na, na na-skip ko eh. Concepcion Maninang. Concepcion Maninang. Sorry kung mali. Kuting under Bisaya. Takusa. Hindi naman takusa. Yakuza. Ganun din. Yakuza asawa. Oy, wala tayong hindi natin nakikita. Walang proof. Unfair naman. Kaya na lang natin because it will show. Okay. So, ang topic natin yan. Ako, habol ko. Haba na naman tayo. Ang ultimatum natin sa Congress, buksan ng libro. Okay? Pakita ang resibo. Congress, pakita ang resibo, buksan ng libro. Okay? Now, bakit hindi nyo gagawin yon? Pagka hindi nyo gagawin, ang nakikita ko na pwedeng mangyari, advisean ko kayo, libre, walang bayad. Pwede rin kayo magbayad. Ilagay nyo, ireresibo ko. Consultancy, ireresibo ko. Ang mga nakikita kong pwedeng mangyari. Number one, matulin lang. Military junta. Pwede tayo magkaroon ng military junta. No? Ang problema sa military junta, pagka napika yung mga tao, ito yung mga pwedeng posibleng mangyari. Hindi ako nagko-call for military junta. In fact, ayaw ko ng military junta. Pero ito yung isa-isang pwedeng mangyari. Magkaroon ng military junta. When
two parties are quarreling or may opposition administration, napika ang military, imbis na may kampiyansa ang gagawin. Kami na lang ang kukuha. Kami na lang ang uupo. Mga visit yung mga politiko. Kami na we will put some sense into governance. Sasampulan namin kayo. Tumahimik na kayo because we gave you the chance. Ilang taon na rin kaming naghihintay. Kami nahirapan, pamilya namin, etc. etc. Ilan rin namatay sa amin. Ngayon, makipag-collude kayo sa NPA. Bibigyan nyo pa ceasefire? Mga walang niya kayo. So, pwede magkaroon ng military junta. That is dangerous. Walang military junta ang kahit saan parte ng buong mundo ang isipin nyo na naging matino yung country. Palit. Ang military junta is a group of officers who will sit on top instead of civilians. Or probably kung meron man mild na military junta, kung meron man ganung term, a group of officers as the core group na with some selected and willing civilians para lang to give it a picture of merong magandang team na nagpapatakbo. Pero actually, itong mga civilian, takot na takot, baka i-firing squad sila nitong military leaders. Can it happen? Yes, it can happen. But do we want it to happen? No, we do not want it to happen. So if you have a general white, a general blue, white meaning Navy, a general blue meaning Air Force, a general gray, yun na rin, Navy rin yun. O Coast Guard yung isa, a general brown, Army, and a general whiter, nag-agree sila magpapatakbo ng bansa natin. Okay? In Council of Military Men or civilian elders, no? Pwedeng one from the Supreme Court, one from the academy, mga ganun ba, one from the church, no? And yung iba sa inyo hindi alam, na-retire yung mga class 50 ng PMA, class 60, class 70, class 80s, no? Iniwan na walang military junta. Montik na ba magkaroon? Yes. 1986, people power. People power noon. Supposed to be doon magkakaroon ng military junta yon. Pero nag-change yung situation eh. Nagsabi yung mga leaders na nanalo si Cory. Ayun, dali-dali, sumpa si Cory dun sa Club Filipino. Okay, from Cebu, puntang Club Filipino. And then, ayun, the rest is history. And then dineclare, hindi na nagbilang yung COMELEC, panalo daw siya. Sinabi nung nagrebelde, sila Manong Johnny, sila Ramos, tsaka sila Onasa, panalo daw si Cory. Okay, nag-walkout, di ba? Tatanda niya walkout. Oh. Supposed to be yun, magkakaroon ng military junta. And then, magkakaroon na re-election. 1989, supposed to be magkakaroon din ng military junta yon. Hindi nyo lang alam. Pero, magkakaroon dapat yun ng Council of Elders. Yung iba doon naghahanda na eh. Muntik na eh. Pero, nagkaroon ng labanan talaga. Bloody, di ba? Bloody. Kasi ayaw din ng mga General Cañeso, ayaw niya eh. Ayaw niya. Siya dapat ang gagawing chief of staff doon. Yung boss ko. Tapos kalabas-labas kinakasuhan ako. Mga animal yan po, tragis na yan. Yung mga sa isap, kinakasuhan ako. Nasa dyaryo ako. Pinatawag ako eh. Tapos nun naglabas daw ako ng armas. Sabi ko nga kasama ako doon sa negotiating panel ng 1989 coup. Doon ako. Tapos, so panoorin nyo lang yung vlog ko. Doon sa mga hindi nakakilala sa akin, panoorin nyo na lang yung vlog ko. So, hindi natuloy noon. So, ang iniwan ng legacy ng mga 1950s, 60s, 70s, yes, at saka 80s, hindi nagkatuloy-tuloy military junta because we do not want to become a banana republic. Well, some of us want to,
Some of us want to have that junta. Anong danger? Because one, if I'm a general na nakaupo and then may mga council of generals and then civilians, wala yung civilians eh. Hindi mo nare-respeto yung civilians because you have the power. You grab the power eh. You have the power. Pwede ka magpa-firing squad araw-araw para matame yung mga tao. Papilayin mo lahat ng politiko. Araw-araw execution sa Luneta, lahat ng corrupt. 'Yon. Matakot yung tao. Kaya ayaw ko. Because mawala lahat yung yung liberties, yung mga natin, yung way of life natin madi-distort. So ayaw ko ng ganon. At saka pagka nag-away yung si General White at si General Blue, wala. Magpatayan sila and then yung next junta na naman. Tignan niyo yung Thailand, tignan niyo yung Myanmar, tignan niyo lahat ng countries na merong junta. Kaya ayoko ng junta, naguhuntahan sila to take over. The next in line will take over. Merong commander, may deputy, hanggang sa colonel na magte-take over. Kaya mahirap 'yon. So, wag tayo sayang nang pumunta doon. Okay, number 2, revolutionary government. Yung revolutionary government naman, all power is given to one person. That person decides. Ngayon, is it good? Hindi rin eh. Kasi pwede magkaroon ng abuso. Not unless if that person, number 1, has the character. Number 2, he or she knows what to do. Number 3, he or she gets the best advice. Number 4, the armed forces and all the uniformed services will stand by him or her. So, ano kagandahan sa RevGov? I-reboot lahat. Kaya pwedeng i-reboot yung party list. Wala lahat yan. Mawala yan lahat. Baguhin. Imbis na 300 na congressmen, gawin mo na lang 1 per province. Wala nang district. 1 per province. Ganon. So, represented lahat ng province. And then may Senate ka. Tama na yung 24 ba? O gusto pang dagdagan. May si Robin gusto pang dagdagan eh. Pero what for? Gastos lang eh. Kasi overspending tayo. Eh hindi naman nga napapasa yung mga anti-dynasty bill, ROTC bill. O di ba? Ang daming di napapasa. Yun nga yung ma-repeal nila yung concurrent ano yun? 10. Walang yung nilang ginawa, no? Yung pag audit, walang resibo. Ang daming kapalpakan eh. So, payag ako sa RevGov, oo, pero delikado. That's why, manonood na lang ako. Kung meron magre-revolutionary government, well and fine. Noon, nung pa tinatawag na magkaroon ng revolution ng government para ma-reboot lahat. Kung baka sa nag-systems failure. Reboot mo. Military, revolutionary government. Civilian over the military pa rin. One takes charge. And then he has the support. Problem, pagka nawala yung support. So, will it self-correct? Ang delikado dyan, pagka nag-RevGov ka, tapos nun, isa yung may patakbo and then nababoy lalo, ayun na, magkakaroon na ng junta. Susunod doon, military na magte-take over. Kasi pinagbigyan ng pagkakataon eh. I may be wrong, pero that's how I look at it. Ang armed forces natin, matino, professional, at ayaw na ayaw pumapel sa mga ganyan. Hands off. Yung nakaupo ngayon na commander, magaling na commander yon, si Browner, magaling yon. Kaya, very professional na tao. At saka yung mga officers dyan. Yung mga nandyan ngayon. 89, 90, 91, hanggang 90, sino pa mga ruling? 94. Hanggang ganun kalalim yan siguro yung mga 1 star. So, you're in good hands. Pero wag na wag sanang pipilitin na magkagulo. Yun yung problema natin. Okay? So, pangatlo, status quo meaning may unit team nanalo, binoto, BBM Sara. Status quo na lang. Panindigan mo lang BBM ang BP mo. Mag-appear ka, magpakita ka, magsalita ka.
Hindi yung nakikita ng taong bayan, yung mga nakapaligid sa'yo. So, be more presidential. Yun na lang. Pero kung hahayaan mo na ganyan nga, ayan, nagaganyanan, yung isa tahimik. Tahimik, ginagawa lang yung trabaho. Pero yung nakapaligid sa'yo, masahol talaga. Gustong i-impeach, gustong magkaroon ng ICC, gustong kinonvince ka pa, Mr. President, na magkaroon ng peace talks. Ewan ko kung paano ka, ano ba yun? Para ka naman di nag-training. Ano bang klase yan? Self-serving yun eh. Yung kung gusto mo magkaroon ng peace, ng Nobel Peace Prize, o kung gusto mo, ano yun? Tapos na eh. Tapos na, ba't ka ba magipag-bargain dyan sa, sa kanila? Yan, makabayan black na yan. Botong kapalit siguro. Pero wala namang boboto sa kanila eh. Napakaliit na porsyento na lang yung sa kanila. Tapos na sila, bakit bibigyan pa ng importansya? Kaya nga mali. Tapos ICC, papapasukin, imbestigahan yung tatay. Abay, kung ako lumigaw at sinagot ako nung babae na magiging kasama ko, kapartner ko, tapos nun bibitawan ko in the middle, tapos nun tatawagin ko pa yung mga pulis o kaya yung mga judge para idiin yung tatay. Nandig mo naman sigurado kung ano. Nagtrabaho yung tatay para mawala yung droga sa neighborhood natin eh. People see that. Kaya nga, Mr. President, pag hindi mo tinayo yung bibi mo, matatapos yung term mo abruptly. Yun ang problema. Kaya nga, that's a warning. No? Kung ako ididiin pa ninyo, mga nakapaligid kay BBM, lahat ng mga sip-sip, idiin nyo ko, so what? So what? Makulong ako na ilang sandali lang. Because matatapos din kayo eh. Yun yung problema nyo eh. Hindi ko problema yan eh. Kayo yung nakapwesto. Kayo yung nag-apply ng pressure. Ako lang yung nagkukwento. Kung ano yung mangyayari sa inyo. Kung pwede nyong pigilan. Yung number 3, mag-unity team na lang. Tama na. So that, matapos mo yung term mo, all is good, all is well, panindigan mo, kahit magtatampo na yan. Kulang na lang mag-divorce kayo, magtatampo na yan, pero himuk-himukin mo, suportahan mo, and then matapos ka lang. Para pagdating ng eleksyon next year, 2028, di siya na. Ngayon, kung sino man yung gustong lumaban sa kanya, dumabang kayo. Pero huwag niyong gagamitin yung pwesto nyo, gagamitin yung presidency, gagamitin yung lahat, pati pera, pati konstitusyon, para gibain ito. Hindi kayo makakatapos. Pangako yon, hindi kayo makakatapos. Okay. Number 4. Civil war. Pwede mangyari civil war. Yun ang nakakatakot din. Kasi yung una na sinabi ko na yung military junta at saka yung revolutionary government, buo yung armed forces. Diba? Yung pangatlo, buo yung armed forces, buo pa rin yung government, unity. Yung pang-apat, civil war. Naghati ang armed forces. May pumunta kay BBM, may pumunta, wag ng BBM, may pumunta sa administration, may pumunta sa opposition. Hati. Gulo tayo nun. Patayan tayo nun. So, mapupwersa ang tao to take sides. Mapupwersa yung armed forces to take sides. Sana wag. It's gonna be bloody. No? Pero it's a possibility. No matter how remote, but it's still a possibility. I am trying to discuss the possibilities of things that are happening. Because some of you do not understand na yung damdamin ba? Hindi, palitan na. Kunyari, may rally bukas. Ngayon, may rally ngayon, no? Ngayong araw, 15. So, ang ano dyan, palitan na, marcha na. No, you do not provoke. Wag niyong pangunahan. Tatagulogin ko. Wag niyong pangunahan ang mga Duterte. Wag niyong pipilitin si Sara sa isang sitwasyon na she has to stand up.
Let her ripen. And a leader, ang totoong leader, tandaan nyo, knows when to lead. That is a leader. No? Alam ko no? Kasi kami, alam namin. We know when is that time that I will be brave, I will charge the enemy, I will stand up for my men. Lahat lalabanan ko. Because I accept the responsibility and I had the training, I had the experience, I have the heart. Kaya wag niyong pipilitin si Sarah. Let her ripen. Wag niyong pilitin sungkitin na ganyan para mahulog. Mahuhulog talaga siya. Hayaan niyo lang siyang mahinog sa puno. Tayo yung aakyat sa puno. O kaya, hintayin mo, huwag tama. Hintayin lang natin mag-ripen. Because, kung titignan ninyo, hindi pwedeng maano si Sarah. Kahit wala siyang gawin. 2028, dadating yung time niya, tatakbo siya. Okay? Matatalo yung kalaban niya. Mentras siyang pigain ngayon, hindi nila nakikita, they are strengthening her. Lumalakas lalo siya. They are galvanizing the people around her. Kaya itong kalaban, itong mga taong, mga siraulo, mga bopol, talagang bopol, di dapat maging presidente because they do not understand how things are working, how things are unfolding. Hala, na akong time. And then, nasaan ba ako? Civil War, number 4. Number 5, dalawa pa. Number 5, the Philippines, divide the Philippines. Divide. North and South. Bloodless. Yung isa, Civil War, magkapatayan, mag-ano. Pero ito, sige, mag-usap na lang tayo, Jack and Poy. Luzon, Mindanao. Pro-BBM, pro-Duterte, walang pakialaman. North, South. Pilipinas pa rin tayo, walang patayan, walang anuhan. Mahati yung forces, sige, peaceful. North and South. May North and South Korea, may North and South ek-ek, whatever, di ba? There's a peaceful way of settling things. Okay, so pwedeng mangyari yun. Pero ayokong maghati yung Pilipinas. Ang lit na nga ng Pilipinas eh. Walang pakialaman. Luzon sa North, no? Yung South, Visayas and Mindanao, Bismin. So pwedeng BBM sana kung mag-aaway talaga sila, ganyan ang mangyari. Kanya-kanya, walang pakialaman. So I don't know how it will happen. And then yung pang-anim at huli, People's Initiative. People's Initiative. Tayo, mga tao, will pressure the government, will demand from government through governance. Yung totoong service. Right now, example, nadinig nyo ako, sinabi ko, kung meron pang matino na congressman o senator, kayo mismo, tigil nyo yung ano na yan, yung resolution number 10 na yan. And then mag-audit kayo, resibo. Alamin yung mali, tanggapin yung mali, and then palitan ninyo. Magresibo kayo. Pakita nyo yung libro. Kung hindi, may ultimatum kayo. Aabot tayo dun sa kay number 1, number 2, number 3, number 4. Pero yung taong bayan ang nagpe-pressure sa gobyerno, humihingi. Okay, bigyan namin kayo hanggang February. February, second week. Parang ganun example. Example lang example lang to. People's Initiative. Bigyan namin kayo hanggang February kasi magre-recess na Magre-recess na sila. Mag-resume nila is January. Okay, hanggang February 15, tigil na. Ayaw nyo, niloloko nyo kami. Ititigil namin kayo. Okay, handa nyo ikulong 1 milyong Pilipino doon sa Congress. Pakainin nyo Sama ako ron, pakainin nyo. Yung example lang yon, di ba? The people are the ones pressuring because power emanates from the people. Pero ang sa akin, pipilitin mong mahinog yung isang tao. Pangit. Hintayin na lang natin. Self-destruct naman sila. Okay? Magsa-self-destruct yan The way things are going,
magsa-self-destruct yan. Either hindi sila makatapos or pagdating ng 28, solid na solid ang tao. Alam nila kung sino iboboto. Okay? So hanggang doon lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for listening. God bless the Philippines. God bless everyone. Bye-bye.